Pinahiya lang ni Trump ang Iran matapos niyang utusan ng pag-atake sa mga radar ng Iran matapos magpalipad ng mga drone ng Tehran papunta sa Strait of Hormuz. Ngayong Sabado, ika-6 ng Hunyo, 2026, iniulat ng Central Command ng Estados Unidos na pinabagsak nila ang 4 na attack drone ng Iran at pagkatapos ay tinarget ang mga pasilidad ng pagmamanman sa baybayin sa Guruk at sa isla ng Kashin. Itinuring ng Washington ang aksyon bilang depensa ng panrehiyong trapikong pandagat, samantalang sinubukan ng Iran na ilarawan ito bilang mga putok babala lang sa dagat. Nagpasimuno ang rehimen sa pinakadelikadong bahagi ng rehiyon. Ipinakitang kontrolado ang Hormuz at agad nakatanggap ng mabilis at brutal na tugon. Anong nais gawin ng Tehran? Bakit ngayon tumugon si Trump? Paano maapektuhan ng pressure ang negosasyon? Ikukwento ko lahat. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Nagsimula ang aksyon nang magpadala ang Iran ng mga drone patungo sa kipot ng Hormuz, isang rutang dinadaanan ng mga barkong pangkalakalan, oil tanker at barkong may kinalaman sa pandaigdigang seguridad ng enerhiya. Sinabing Central Command ng Estados Unidos na ang mga drone ay nagdudulot ng agarang banta sa trapikong pandagat at pinabagsak ang mga ito bago pa makapinsala. Pagkatapos, sinalakay ng puwersa ng Amerika ang mga radar sa baybayin ng Iran sa Guruk at isla ng Kashmir. Sa praktika, hindi hinintay ni Trump na gawing trahedya ng rehimen ang probokasyon. Inutusan niyang alisin ang mga mata ng militar ng Tehran sa dagat. Layunin ng Iran na likhay ng imaheng, kaya pa rin nilang kontrolin ang takbo ng digmaan. Ang drone maneuver sa Hormuz ay hindi lang militar ang dahilan. Sinubukan ng Tehran na tumugon sa larangan ng komunikasyon. Itinanggi ng media ng Estado ng Iran ang mga ulat ng pagsabog at iginiit na walang sagupaan sa Bandar Abbas. May mga bersyong may kaugnayan sa Iran na nagsabing may mga putok babala sa dagat habang gumagalaw ang mga barkong Amerikano. Nagpapakita ito ng pagkabahala, pero una nila itong itinanggi. Pagkatapos ay inaamin nila ang aktibidad. Pagkatapos ay sinusubukan nilang ipaliwanag na nagbabala lang sila. Pero ang nagpapaputok ng warning shot, nagpapalipad ng drone at nagmomobilisa ng coastal radar malapit sa mahalagang ruta ay hindi lang sila nagpapanggap, sinusubok nila ang limitasyon. Diyan binaligtad ni Trump ang sitwasyon. Habang pilit ibinibenta ng kaliwa na ang Estados Unidos ay kinaladkad sa isang krisis na wala ng kontrol, ibang sitwasyon ang totoo. Ang Iran ang nagpasimuno. Pinabagsak ng Estados Unidos ang mga drone, tinamaan ang mga radar, at pinananatili ang presyon sa ubod ng operasyong militar ng Iran. Walang pag-atras ang Amerika at maingat ang tugon. Walang maagang gantimpala para sa rehimen. May agarang kapalit para sa mga nagtangkang manakot sa trapiko sa dagat. Nagbigay rin si Trump ng isa pang mensahe na magsalita siya tungkol sa kakayahang militar ng Iran. Sinabi niya na karamihan sa mga pabrika ng drone, mga plataporma ng paglulunsad at mga lugar ng paggawa ng misil ay natamaan na. Ngunit inamin niyang may natitira pa ring bahagi ng mga misil at drone ang Tehran. Hindi nito pinapahina ang kanyang pahayag, bagkus ipinapakita ng Washington na hindi pa tapos ang panganib. Alam ng White House na kayang manakit, mangudyok at makipagnegosasyon ng Iran gamit ang banta, kaya tuloy ang presyon. Hindi sinabi ni Trump na wala ng anumang banta ang Iran. Sinabi niya na malaki ang nabawas sa kakayahan ng Iran, pero nananatili pa rin ito. At kapag sinabi ng presidente na alam niya kung nasaan ang mga misil, drone, pabrika at mga launcher, dalawang grupo ang kinakausap niya ng sabay. Para sa Iran, isa itong babala. Para sa mga kaalyado ng Estados Unidos, senyales ito na patuloy na sinusubaybayan ng intelihensya ng Amerika ang target. Ang nasa likod ng usaping nuklear ay lalo pang nagpapabigat sa kilos na ito. Sina Steve Witkoff at Jared Kushner ay pumunta sa Oak Ridge, Tennessee para makipag-usap sa mga eksperto na maaaring tumulong sa isang posibleng negosasyong nuklear kasama ang Iran. Hindi lang basta nagpapaputok si Trump bago mag-isip. Ang kanyang team ay naghahanda ng technical na bahagi. Tinitingnan ang pagpapayaman ng uranium, inspeksyon, mga limitasyon sa hinaharap at pagtatapon ng nuclear na material. Habang binabantayan ng sundalo ang Hormuz, pinag-aaralan ng negosyador kung paano hadlangan ng Tehran na gawing salita lang ang usapan. Sinusubukan ng Iran na ilagay ang 24 na bilyong dolyar na frozen assets sa gitna ng negosasyon. Sabi ng rehimen, kailangan palayain ang perang ito bilang tanda ng tiwala. Pero parang pananakot lang ito.
Nagpapalipad ng drone ng Tehran, nagbabanta sa rutang pandagat, sumusuporta sa mga kaalyado sa rehiyon at humihingi ng pera bago magbigay ng konsesyon. Hindi matanggap ni Trump ang ganitong baliktaran. Ang paglalabas ng bilyon-bilyong pera nang walang malinaw na garantiya ay parang pagbibigay ng pinansyal na suporta sa isang rehimen na ginagawang pampulitikang puhunan ang krisis. Ipinapakita ng presyon sa mga nakapirming pondo kung bakit kinakabahan ang Iran. Kailangan ng rehimen ng pera, kaya kailangan nilang magbenta ng langis, muling buksan ng export at makaalis sa gipit na kalagayan. Para hindi magmukhang talunan sa sarili nilang mamamayan, ginagawa nilang hamon sa Washington ang bawat negosasyon. Kabaligtaran naman ang estilo ni Trump. Pinipilit niyang patunayan ng Tehran na tinatanggap nila ang limitasyon, inspeksyon at pag-atras. Kung wala ito, walang gantimpala. Ipinapakita ng reaksyon sa rehiyon na lumampas na ang kaso sa simbolikong usapan. May ulat na tinangkang tamaan ng Iran ang mga base ng Amerika sa rehiyon, kaya gumamit ng air defense sa Golpo para salagi ng banta. Pinatitibay nito ang pananaw na sabay-sabay na gumagamit ng iba't ibang paraan ang Tehran. Sinisikap ng rehimen na magpataw ng presyon gamit ang dagat, misil, drone, kaalyadong milisya at usaping nuklear. Gumagamit si Trump ng lohika ng matinding presyon, lakas militar, blockade, technical na negosasyon at pagtangging magbigay ng pera ng walang katiyakan. Parte rin ng makinaryang Iranian ang Hezbollah sa sitwasyong ito at patuloy silang sinusuportahan ng Tehran. Sinusubukan nilang gawing alas sa Washington ang sigalot sa Lebanon. Taktika ng rehimen. Kapag nawawala ang kontrol sa isang bahagi, pinapagana ang iba. Kapag pinipilit, binabanggit ang regional na tigil putukan. Kapag kailangan nila ng pera, pinagsasama nila ang parusa, langis, makitid na daanan at armadong kaalyado para pagurin ng Estados Unidos at pilitin itong paboran ang Iran. Pinipigilan ito ni Trump. Patunay ang sagot sa Hormuz na walang negosasyon sa ilalim ng kasinungalingan. Maaring subukan ng rehimen na ibenta ang pagmamalaki at paglaban. Pero ang totoo, bawat pang-uudyok ay nagkakahalaga ng estrukturang militar, radar, drone, ruta at kakayahang gumalaw. Sumali ang Tehran sa usapan para humingi ng pera at pagkilala ng lakas, matapos silang mawalan ng kagamitan at makita ang Estados Unidos na umatake sa mahalagang bahagi ng kanilang pagbabantay. Ang pinakamalakas na paghambing ay sa Dagat Pula. Ipinakita ng mga pag-atake sa barko kung paano nagagamit ng mga kaalyado ng Iran ang rutang pangkalakalan bilang pampulitikang presyon. Kapag ang mga drone at misil ay nagsimulang tumarget sa trapikong pandagat, maraming tao ang naapektuhan ng gastos, mga kumpanya, mamimili, enerhiya, pagkain at transportasyon. Alam ni Trump na mas delikado kung gagamitin ulit ang paraan sa Hormuz, kaya agad siyang tumugon bago lumala ang pananakot. Ako si Milson Alves, internacionalista. Layunin ko maghatid ng totoong balita araw-araw. Makikita ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Wilson Alves.